Kwentong Pambata. Ang Espiyang Prinsesa. Masdan ng kaharian ng Emberglade, pinamumunuan ng dalawang kahanga-hangang maharlika, parehong pinagkakatiwalaan at minamahal ng kanilang mga tao. Nagkaroon sila ng anak na babae, pinangalanang Laura, at hindi siya ang iyong karaniwang prinsesa. Siya ang uri na mas gusto ang pakipagsapalaran kaysa sa maharlikang pagtitipon at pagsasanay sa pagpana kaysa sa pag-aaral ng sayaw. Ha! Sino ang susunod? Ha 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 ha! Laura, natapos mo ng pagsasanay para sa araw na ito. Kaagad? Ito ay mas tungkol sa kanila na naging tapos na. Hahaha. At ikaw naman, Tita Stella? Si Tita Stella ay ang hepe ng depensa ng Emberglade. Si Laura ay nagsanay ng husto at isa na sa pinakamagaling sa hukbo. Pero... balang araw matatalo kita. Hindi ako makapaghintay. Ikaw ang magiging kapalit ko balang araw. Aalis ako para tingnan ng hiyas. Na naman? Umakyat si Laura sa palasyo at huminto sa isang napakalaking bantay saradong pintuan. Ang hiyas ay hindi ordinaryong bato. Ito ay kilalang nagdadala ng swerte at prinotektahan ng kaharian sa maraming henerasyon. Gayunpaman, mayroong isang kasabihan na sa kamay ng pinakamabait, ito ay tutupad ng isang hiling. Hinihiling kong maging pinakamalakas sa buong mundo. Siguro sa palagay ko, bigyan mo na lang ako ng swerte. Ngunit noong gabing iyon, may nangyaring kakilakilabot. Nagising si Laura sa mga ingay na nagmamadaling yapak. Paano? Nangyari ang ganito? Ina? Ama? Laura! Hindi nagtagal ay nakita ni Laura kung ano ang naging komosyon. Ang hiyas ay nawawala. Oh, hindi! Nilibot niya ang silid at tiningnan ang buong paligid. Walang naging pinsala. Ito ay isang maayos at malinis na pagnanakaw. Ha? Ano ito? Pinulot niya ang isang gintong botones na may nakaukit na maliit na simbolo. Isang punyal? Walang kahit ano dito. Hahanapin natin sa mga kalye. Gusto kong tumulong. Talagang hindi. Hayaan mo yung tiyahin at mga sundalong humawak nito. Gayunpaman, kinaumagahan, natagpuan niya ang kanyang tiyahing dismayado. Walang palatandaan ng magnanakaw? Masyadong malinis ang pagnanakaw na ito at walang sino man sa mga sundalo ang may kakayang humawak nito. Dagdag pa, mayroon akong ibang kaso tungkol sa kaharian ng Grimsgrove. Isang bagay tungkol sa mga punyal. Mga punyal? Ang Grimsgrove ay kaaway na kaharian. Naisip ni Laura ang gintong botones na palihim na nasa kanya. Meron akong hindi malinaw na impormasyon na sila ay isang mapanganib na grupo, ngunit sa ngayon, ang hiyas ang prioridad. Nag-isip si Laura. Tita Stella, hayaan mo na ako hawakan ito. Nakita mo na ako. Oo, pero kailangan ko ng magaling na sundalo at espiya. Kaya ko maging mabuting espiya. O talaga? Nasaan ang iyong tiara? Ha? Ako? Saan? Hahaha, kita mo? Kung sasanayin mo ko, wala akong hindi magagawa. Ako'y malakas at may kakayahan. Sige. Natuto si Laura na umunawa ng pahiwatig, maging mapaglinlang at naging dalubhasa sa sining ng pagkukunwari ng may hindi natitinag na determinasyon. Oras na. Nagkunwari siya bilang isang karaniwang tao. Handa na magsimula sa kanyang misyon. Naniniwala ako sa iyo, aking munting sundalo. Di kita bibiguin. Si Laura ay nakipagsapalaran sa mga lansangan at sa wakas, nakatakas palabas ng kaharian. Maring may kaugnayan ng botones na ito sa grupong punyal na binanggit ni Tita. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, sa wakas ay narating niya ang Grimsgrove. Kahit ang pangalan ay parang nakakatakot. Tahimik na naglakbay si Laura sa Grimsgrove.
Ang mga tao ay tila gutom sa pagkain at buhay mismo. Hinawakan ni Laura ang braso ng magnanakaw. Ito ay pag-aari ng isang malaking tao, ngunit hindi siya natakot na atakihin ito. Huwag kang magnakaw ng mansanas. Ha? Yung simbolo. Habang nakatago sa anino, sinundan ni Laura ang magnanakaw habang siya ay naglalakad pabalik sa kanilang lungga. Bakit ang tagal mo? Ipinaalam ng magnanakaw sa kanyang pinuno ang mga nangyari. Pero ayos lang. Nawala ko siya. Haha! Nahanap kita. Napatingin si Laura sa paligid. Ang kanilang mga bota ay may isang maliit na botones na may punyal ngunit walang gawa sa ginto. Bakit nagpasya ang isang batang tulad mo na bisitahin ng isang pangkat ng mga magnanakaw? Sa tingin ko ikaw ay ang kanilang pinuno? Narinig ko ang iyong reputasyon. Noon ko pa gustong sumali sa isang grupo ng magnanakaw. At bakit ako papayag? Alam ko na kung saan kayo nagtatago. Natalo ko ang isa sa iyong tauhan at nakita mo na ang aking kakayahan. Alam mo ang pinagmamasdan kita sa palengke? Oo, alam ko. Ang pinuno, habang naghihinala sa kanya, ay humanga kay Laura. Angus ang pangalan ko at tinatanggap kita sa Dagger Royal. Upang mahanap ang hiyas, kailangan niyang makuha ang kanilang tiwala. Itinuro niya sa kanila ang mga paraan at kasanayan mula sa kanyang mga taon ng pag-iensayo at nagtakbo ng maliit na gawain kasama sila. Anong meron sa kahariang ito? Ang Grimsgrove ay pinamumunuan ni Prinsipe Mortimer. Wala siyang pakialam sa kanyang mga tao. Nakakakilabot. Iyon ang dahilan kung bakit kami naging magnanakaw. Di ba ginusto niyo maging magnanakaw? Siyempre hindi. Nais kong gumawa ng mga barko. At gusto kong maging florist. Ngunit, nahanap kami ni Angus nung kami naghihirap at inalagaan niya kami simula noon. Ngunit, saan ang gagaling ang mga utos? Ayaw niyang sabihin sa amin. Siguro ang prinsipe, dahil ang pangalan namin ay Dagger Royal. Nakuha nito ang atensyon ni Laura. Maaari bang ang aktual na pinuno ng Dagger Royal ay si Prinsipe Mortimer? Nang gabing iyon, sumubok siya ng pagkakataon. Kaya narinig ko ang tungkol sa pagnanakaw ng hiyas ng Everglade. Paano mo? Mabilis kumalat ang salita. Bilib ako, ang kaharian na iyon ay may mahigpit na seguridad. Tiningnan niya ito ng masama at umalis. Nagpasya si Laura na sundan siya. Sinundan niya ito habang nananatiling tahimik palagi. Saan siya pupunta? May binubulong si Angus sa isang tao. Nang biglang, may nahagip ang mga mata niya. Ang mga botones! Pero sino? Ang hiyas ng Everglade ay hindi gumagana. Humanap ka ng paraan. Ang hiyas! Oh! Naglakad pabalik si Angus sa kanilang lungga. Tiningnan ni Laura ang paligid ngunit wala ng tao. Sayang! Gayunpaman kinabukasan, nasa labas si Laura at nakita niya ang parehong gintong botones na bota na dala-dala ng isang katulong sa palasyo. Ito nga! Ay, ma'am! Walang galang na. Meron ka bang problema sa aking pares ng bota? Tumalikod si Laura para makitang nakatitig sa kanya si Prinsipe Mortimer. Ang lakas ng loob mong kunin ang aking mga magagandang damit. Kailangan ko pang sundan ka para mabawi ang mga ito. Patawag ka, ma. Napakabastos. Bastos? Ang lakas ng loob mong pagsalitaan ako ng ganyan. Maaari kitang itapon sa isang iglap. Hindi ako tulad ng iyong mga bota na pwedeng itapon. Tao ako. Walang may pakialam at hindi ko itatapon ang aking bota. Hindi ba sa ngayon? Umalis si Mortimer at tinamayan ni Laura ang katulong. Binigyan siya ng tungkulin na itapon ang mga lumang damit. Baka nagkamali siya sa pagkuha ng mga ito. Siya nga ang pinuno ng mga magnanakaw. Ngunit ano bang ibig sabihin niya na hindi pa? Isinigawa ni Laura ang lahat ng nasa isipan niya. Baka kapag magtagumpay na siya, iligpit niya rin ang mga magnanakaw. Nagmamadaling bumalik si Laura sa lungga. Angus, ang prinsipe ay isang malupit na tao at wala siyang pakialam sa kanyang pangkat ng mga magnanakaw. Nagulat si Angus. Ang prinsipe? Anong ka... Oh, pinagsama ko to lahat.
Si Mortimer ang tunay na pinuno ng Dagger Royale. Ngunit nais niyang ligpitin kayong lahat pagkatapos niya kayong gamitin. Sinabi niya sa kanya ang lahat tungkol sa sinabi ni Mortimer. Hindi! Ako naniniwala dyan. Hindi niya gagawin sa amin yun. Pinagsilbihan namin siya ng maraming taon. Angus, ako si Prinsesa Laura mula sa kaharian ng Emberglade at naparito ako upang mabawi ang aking hiyas na ninakaw. Ikaw? Si Angus at Laura ay lumingon nang makita nilang nakikinig ang mga magnanakaw. Narinig nila ang lahat. Ikaw ay isang prinsesa? Bakit nakatayo lang kayo dyan? Huliin siya! Pero wala ni isa sa kanila ang gumalaw. Makinig ka, tulungan mo akong mabawi ang hiyas at bilang kapalit tutulungan ko kayong magbagong buhay. Inaasahan mong magtitiwala kami sa'yo? Kung gusto niya tayong mahuli, tumawag na sana siya ng tulong. Hayaan mong patunayan ko. Magsagawa tayo ng peking pagnanakaw at haharapin ko ang prinsipe. Kung umamin siya at tama ako, ibigay mo sa akin ang hiyas. Ito ay tila isang mukhang magandang plano at kaya lahat ay sumang-ayon. Si Laura at ilan sa mga magnanakaw ay pumasok sa madilim na pasilyo ng palasyo. Shh! Bilis at hanapin ang hiyas. Nakita niya ang prinsipe. Sino nandyan? Ha? Sa wakas, nakita rin tayo. Ikaw? Sino ka? Ako si Laura, prinsesa ng Emberglade. Naparito ako para kunin ang isang bagay na ninakaw mo. Managinip ka lang, maliit na batang babae. Gagamitin ko ang mahika ng hiyas para maging pinakamalakas sa mundo. Paano mo ito nanakaw ng ganun kadali? Oh, umabot ng ilang buwan ang aking pagplaplano at kaunting tulong mula silang hamak ng mga magnanakaw na mapupuksa sa lalong madaling panahon. Hamak? Mapupuksa? Labis na nasaktan ang mga magnanakaw. Ngayon naniniwala ka na ba sa akin? Pinagmasdan ng prinsipe ang mga magnanakaw na nagbunyag. Oh. Traidor ka. Tapat kaming naglingkod sa'yo sa loob ng maraming taon. Madali lang kayong mawalan ng silbi. Maya-maya lamang ay bumalik ang magnanakaw na may dalang hiyas. Ha, nakuha na natin. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ay napalibutan sila ng sundalo ni Mortimer. Yan ay peke. Ang totoo ay nandito sa akin. Ikaw ay napakasama. Tinatapakan mo ang mga tao at ginagamit mo ang mga tao para sa iyong makasariling pakinabang. Ha! Oh? Hindi! Takbo, Laura! Hindi kita iiwan. Sa mismong sandaling iyon, nagliwanag ang hiyas. Nagising ang kapangyarihan nito sa kabaitan ni Laura. Nais ko ng kapangyarihan upang talunin ang masamang si Mortimer. Sabay-sabay, lumakas ang mga magnanakaw at lumaki ang kanilang mga sandata. Madali nilang natalo ang mga sundalo, ngunit tumakbo si Mortimer. Gayunpaman, hindi sumuko si Laura. May pupuntahan ka? Oh. Haya. Oh. Maliit na babae. Mas mabuting maganda ka upang sumuko sa pinakamahusay na labanan ng espada. Ha? Meron akong mas mahusay na mga kasanayan kaysa sa'yo. Tapos ka na. Susubok ka pa? Ha? Hindi mo ako mahuhuli! Kailan ka? Paano? Bumalik si Laura sa Emberglade, matagumpay kasama ang hiyas. Naging matagumpay ang kanyang misyon. Pero sa lahat ng iyon, hindi niya nakakalimutan ang kanilang pinag-usapan. Ibinigay niya sa mga magnanakaw ang tulong na kailangan nila at masaya silang namuhay sa buhay na gusto nila noon pa man. Nais mo magpatakbo ng isang bahay ampunan? Oo. Dahil nahuli ang prinsipe ng Grimsgrove. Siya at ang kanyang mga magulang ay pumalit at binago ang masalimuot na kaharian sa isang magandang lugar. Alam kong magagawa mo. Naniwala ka sa akin. Ganon din ang hiyas. Ibinalik ni Laura ang pag-asa sa kanyang kaharian at patuloy na ginamit ang kanyang katalinuhan at katapangan upang mapaglingkuran ng mabuti ang kanyang bayan.